Magandang hapon po sa inyong lahat. Ay, hapon na magiging hapon din. This will be our March 16 Health Reading 075. Sa lahat ho ng nag-aabang ng reading kahapon, hindi ho tayo nakapag-reading dahil nga po sa dami ng nagpa-ritual at nagpa-reading na one-on-one dahil blood moon. So, sa gustong magpa-reading, no, ngayon, message lang po kayo. Sa gustong magpa-cleansing, magpa-ritual, no, message lang po kayo. So, kuha tayo dito isa. And 16. So, this is the tower moment, no. And this reading is for March 16 bukas. At talagang hindi siya maganda dahil ito isang disaster, isang udyok ng pag-aaway or pagkasira ng pundasyon ng mahal sa buhay, pamilya, negosyo, pagsasama, pagkakaibigan. Ganun po yun. So, ibig sabihin, dahil healthy reading po ito, posible po na 80% ng kalusugan ng taong involved ay magkakaroon siya ng matinding karamdaman. Posible yung iba ma-stroke, yung iba atakihin ng high blood, yung iba matsugi. May ganun. Kasi hindi natin kontrolado, di ba? Kahit sabihin natin gaano ka-healthy yung isang tao, kapag merong mga bagay na hindi niya sinasabi sa karamihan, pero nandun na pala yun, dinadamdam na pala niya. Tapos magtataka ka, bakit siya biglang inatake sa puso? Bakit siya biglang natumba? Bakit siya biglang nagkasakit, nahilo? Kasi yun po yung mga palatandaan na meron siyang deeper problem within na hindi nakikita ng tao. Kasi kalimitan, 'di ba, kapag yung tao nakangiti lang, joke-joke lang, naglalaro online or kahit anong ginagawa niya para maaliw ang sarili niya, hindi ninyo mahahalata na meron na pala siyang pinagdadaan ng problema. At yung problema na yon, posible pag nagkaroon na ng mga komplikasyon, kasi may mga tao na hindi na nila kayang i-handle yung relationship nila dahil sa financial problem. Kaalam naman natin na lagi, 'di ba, nagkakaroon ng away dahil sa pera, sa sahod, no, sa mga bayarin, which is Sunday. It happens to be na kapag may sahod tayo ngayon Saturday, 15, and then yung iba kasi weekly, every Saturday din tumatanggap. Tapos dito nagkakaroon ng away pagka 16, which is the following day. Nangyayari ito literal, buwan-buwan. Dahil may mga asawa na, halimbawa ngayon, 15. Diba? Yung iba, every Saturday yung sahod. Maghihintay yung asawa na ibibigay ni Mr. or ni Mrs. yung sahod, pambayad sa kung ano yung babayaran. Diba? And then it will be too late to realize, nakauwi si Mr. halimbawa, madaling araw ng Sunday. And then wala nang natira sa pera dahil naubos na sa inuman, natalo sa sugal. Ano pa ba? Yung iba kasi hindi nila sinasabi sa asawa nila na may mga utang sila sa office or meron silang mga cash advance. At sa iba din, no, hindi rin alam ng ibang tao. Halimbawa sa overseas, nagpapadala ka ng pera mo sa family mo. Hindi nila alam na yung perang pinapadala mo, it's either hiniram mo sa kaibigan mo, sa katrabaho mo, or nag-cash advance ka sa boss mo, or nag-loan ka kung saan ka pwedeng mag-loan. And then, ang buong akala nila, nagmimina ka ng pera. And then, it will be too late to realize na
dumating ka sa punto na hindi mo na kayang bayaran lahat. Lalong-lalo na kung nasa fixed income ka. Kasi kapag sinabi natin nasa fixed income, andun na talaga yun. Kapag yung sahod mo halimbawa is 25,000, edi 25,000. And then pag binawasan ka pa ng remittances mo sa government, halimbawa magkakaroon ka na lang ng net na income ng 20. So yung 20 na yun, kapag family or person ka kasi, hindi kasya. Lalong-lalo na kung yung anak mo is 2-3 or more, hindi kasya yung 20,000. Paano? Kung maliban doon sa mga anak mo, nagbabayad ka ng ilaw, tubig, nagbabayad ka pa ng renta ng bahay, no? Nag-loan ka pa ng motor, nag-loan ka pa ng appliance, etc. So, wala nang matitira. Kasi hindi naman siya pwede na yung utang mo is babayaran mo rin ng utang. And that will lead you to this moment na parang babagsak ang mundo, mag-aaway kayo, magkakaroon kayo ng hindi pagkakaintindihan, lalong-lalo na sa magkakaibigan. Kasi, nasisira dahil sa pera, nasisira dahil sa mga ganitong sitwasyon. Pero may mga bagay din naman kasi na naiintindihan, lalong-lalo na kung nakikita din naman nung tumulong na ipinambili niya ng pagkain, ipinambili niya ng gamot, kaso wala pang trabaho yung isa, kaya pinapatawad niya. Pero kung ikaw naman nakasagupan ng taong ganon, kabait, pag dumating yung panahon na may pera ka o nagtrabaho ka, kahit hindi mo mabayaran ng buo, ang mahalaga, naaalala mo siya balikan, bayaran pa unti-unti hanggang sa matapos. Kasi hindi naman utang yung hindi naman talaga pera. Kapag tinulungan ka, hindi siya pera. Para sa akin Pero, ang mahalaga doon, yung nakikiusap ka sa tumulong sa'yo na tanggapin niya kung ano yung makakaya mong ibigay sa ngayon dahil nag-a-adjust ka pa sa expenses mo. Ganon. So, this is the best healthy reading siguro na pwede kong ibigay. No? Na lahat ng problema, hindi naman kasi nasusolusyonan ng away. Lahat ng problema sa pera, hindi rin nasusolusyonan sa paghahanap ng gulo. Kung magkataon man na ikaw husband, nagpadala ka ng pera sa wife mo, and then hindi ginamit ng wife mo sa tamang gastusin, and then na-realize mo and nahuli mo na ginamit niya sa ibang tao, kaya kayo nagkandalubog-lubog sa utang, si wife dapat tanggapin niya yung judgment ni husband kung sakaling iwanan siya. Ganun din si husband. Kung hindi nakakayanin ni wife yung sitwasyon na inuubos mo sa bisyo mo yung sahod mo at hiwalayan ka, huwag ka rin magsisi dahil dito. Kasi nagkakaroon ng depression, anxiety, nagkakaroon ng emotional imbalance. Hindi lang kayong dalawa, kundi pati yung mga tao sa paligid ninyo. So, this is the best healthy reading that I can provide as of this moment. Sa gustong mag-book ng full private reading, please leave a message and drop a comment. At saka doon naman po sa mga gustong magpatanggal ng kamalasan sa buhay nila, no? Magkaayos sila ng mahal nila, message lang po kayo. Thank you!